Sa mga nagtatanong kung saan ko siya nabili, eventually, ako lang po yung nag-design. Ako lang po yung nag-decide kung ano yung ilalagay dito. Ako po yung naggawa ng bracket niya. Lahat ng details na nandito. Ngayon, bibigay ko sa inyo yung detail niya. Yung dimension dito sa labas niya o kaya dito sa panlabas niya. I-rotor natin to soon. Yan, ro-rotor ko yan. Tapos medyo nakalubog siya ng bahagya. Siguro mga 2mm o kaya 3mm para at least pantay itong screen tsaka yung sidings netong itong frame niya. Ayan, may proyekto tayo doon, WS Turbo. So, papanood nyo yan sa video natin, no? First part, tapos susunod dito na video yung second part. So, sa ngayon kasi, may mga nagtatanong about sa sukat, kung ano yung details nung ASL12 natin, o yung line array natin. So, sa mga nagtatanong kung saan ko siya nabili, eventually, ako lang po yung nag-design. Ako lang po yung nag-decide kung ano yung ilalagay dito, bracket niya, lahat ng details na nandito. Siyempre, yung kasama ko yung karpintero ko, na yung manggagawa ko, na kung saan yung aking builder or yung tagagawa ko ng cabinet. So, kung sa pagkakalam po ng lahat, ako din po si The Allen Builders. Sa hindi po nakakaalam, ako din po si The Allen Builders, na may page din po, The Allen Builders Vlog. May main page din ako doon, The Allen Builders, pero hindi yun yung gano'n kong ginagamit. The Allen Builders Vlog, tapos sa YouTube channel din naman ay The Allen Builders. So yun po yung ating yung ating silver play button. So subscribe na rin po kayo doon, kagaya ng pag-subscribe nyo dito sa aking YouTube channel, The Allen Pro Audio. So eto, sa akin po lahat nung design nyo neto, ASL12 or Allen Single Line Array, kaya siya ASL12. So ngayon, bibigay ko sa inyo yung detail niya. Hindi ko siya bubuksan muna. Bibigay ko lang sa inyo yung dimension dito sa labas niya o kaya dito sa panlabas niya. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga ginawa natin dito at kung ano yung mga materials na ginamit natin dito. So, tinayo ko yung aking ASL12. Tinayo ko dahil ganito ang tayo niya. Ayan, ito siya. Ayan. So, pagka nagpagawa kayo, ayan, nag-scratch test ako kanina. So, pag nagpagawa kayo, ayan, pasensya na. Punasan ko muna. Kasama na nito, itong bracket na to. Free ko na yan kapag pares yung pinagawa nyo. Pero matik yan, pagka nagpagawa kayo nito, pares na ho siya. Ayan. Medyo malikabok lang at ayan. Ito yung scratch test to kanina. So, yung scratch test natin, ayos. At maayos. Ano nga ba yung details? ESL12. Yan. Single line array na assemble natin. So, nilagay ko dyan para mapaikot-ikot ko nang hindi ako palipat-lipat kung saan tayo mag-vlog. Ayos. So, eto mga kamasta. Itong ESL12 natin, bago ko i-share sa inyo yung sukat dito sa kung ano yung taas na yung lapad nito, tapos ito yung lapad niyan at saka yung haba. So ito muna, etong horn natin, binili ko to sa online Shopee. So nagkakahalaga siya ng 2,000 hanggang 3,000. So ito yung horn niya, 12 inches yung horn. Pag bumili kayo nito, 12 inches o kaya 30 cm yan. So etong horn natin na to, yung kanyang driver ay 1,500 na Joson. Na ayan po yung klase ng horn at saka yung drive natin. Okay? So ganun siya kalakas. So yung capacitor niyan, share ko na rin to sa inyo yan kung ano yon. And then kung napapansin nyo to, yung screen natin, actually DIY ko lang to. Pero ito binili ko rin siya sa isang kaibigan natin. Napag-alaman ko rin na binili niya rin to sa online. So ibig sabihin, mabibili nyo rin po online, no? So meron yan sa Shopee. I-share ko sa inyo yung mga link. Siguro sa comment section na lang ton. Dito sa may horn natin, dito sa screen na to.
Ito sa susunod na project kasi namin, hindi siya ganito. Kumbaga nakalubog siya. No, nakalubog siya ng sakto-sakto. Ito kasi naka-expose siya. Yan. So, DIY ko nga lang siya ngayon. Syempre, tititingnan ko kung ano yung pinakamaganda. So, iro-rotor natin to soon. Yan, ro-rotor ko yan. Tapos medyo nakalubog siya ng bahagya. Siguro mga 2mm o kaya 3mm para at least pantay itong screen tsaka yung sidings netong itong frame niya, no. So yung klase netong design ko neto naka wave siya na gano'n, kaya naka bend lang siya na ganyan. So gusto ko kasi na iba eh. Ako yung tao na nag-explore ng mga magkakaiba. So yung design neto sa loob, papakita ko na rin to niyan soon. Pero sa ngayon, ito muna para hindi na tayo magbabaklas, no? So itong screen natin, nilagyan ko rin siya ng foam. Ito meron ako dito. Dust foam tawag dito. Yan. So nasa 300 pesos ata isang roll yun ito, 50 cm by 50 cm. So yan po yung ginamit ko diyan para to make sure na hindi mapapasukan ng alikabok. So ang panlinis mo dito kung sakali ay yung ating pangalan nito yung air compressor para pressurize. So yung pinandikit ko diyan ay rugby lang. So kung napapansin, dikit na dikit oh. Ayan, may bakat pa nga ng rugby. So mali yung pagkakalagay ko. Pero kung napapansin, hindi naman halata, di ba? Pero para sa akin, kailangan maayos yung mga maliliit na details na yan. And then naglagay ako dito ng ayan, supporter. Side supporter niya ito o kaya yung edge support para mas maganda. So yung pasok na ito halos nasa 2.5 inches, no? So yan po. And then yan, naglagay ako ng rubber footing, mamaya pag-uusapan din natin to. Yan, rubber footing niya. And then itong ating meron tayo dito. Ito nga, hindi pa to naka-rotor kasi nahuli ko na siyang nailagay, naikabit ko na to. So mali ako doon. So yung susunod na project natin, naka-rotor ito, ganun na rin tong bracket. So etong bracket natin, buo na yan kasi ito DIY ko lang siya para makita lang kung tama ba o hindi, may adjustment ba o ano man. So yan pa yung mga ginawa ko dito. So itong speak pole natin o kaya itong speak on natin, paglagyan ng speak on. So dalawa yan, in and out kung sakali po kasi ang usually ang lineary kasi natin connect yan lalo na sa connections through from amplifier, no. So yan po yung ginawa ko diyan. And then ito naman DIY ko lang siya na holder kasi ayoko yung merong hawakan dito kasi maliit to masyado. Ngayon kung gagawin ko pa yon, nawawala na space doon sa loob kasi napakalaki ng speaker nito. Ay napakalaki ng magnet pala niya. Hindi yung speaker kasi 12 inches lang yung speaker. So ngayon sabi ko para buo pa rin yung loob, di bali yung ito nakalubog na lang, eh sabi ko baka susunod na project ko hindi na ganito eh. Pero ang iniisip ko kasi pag maulan, na-expose siya. Yun ang iniisip ko rin, kaya ganito yung ginamit ko. So, ngayon, eto naman, nilagay ko dito sa likod at hindi siya napapansin pagka nandito sa side. So, yun yung gusto ko, yung seamless lang siya. Ngayon, makakatulong kasi ito pag buhatan kasi ang bigat ng isang piraso na ito, halos nasa 30 kilograms. Sabihin na kulang-kulang 30 kilograms. Kaya hindi po pwede na mag-isa mo lang magbubuhat lalo na kapag pinapwesto mo sa mga brackets. So medyo mahirap yon. So bracket, ito DIY ko lang siya. At lahat to DIY. So yung finish pala nito, textured paint, orange peel. Hindi pa siya ganong orange peel kasi kumbaga may gusto pa akong palabasin na textured niya. So sa ngayon, ang gusto ko pang ipakita sa inyo ay etong bracket natin. So DIY ko lang din to. Marami nag-order sa akin nito. Hayaan nyo po, papagandahin ko lang siya, ayusin ko lang siya, i-enhance ko lang na maayos. Kasi gusto ko parang gawang machine shop. Kaso wala na kasi kaming oras noon, kaya ginawa ko lang siya bang madalian lang. Gusto ko yung naka-expose na ganito. Pwede rin yung naka-engrave, pwede rin yung hindi naka-engrave. So ito kasi parang dagdag dating pa rin niya kasi, no, napakaganda niya tingnan. So ito textured paint, paint siya, paintable ng acrylic. So itong pin natin, nabili ko lang siya online. Nasa 230 pesos ang isang piraso nito. So medyo pricey, no.
Meron yung mas maliit, mas mura yon. So sabi ko dapat yung mas maliit pala yung binili ko. So masyado malaki. Ito 25mm to. Meron na bibili 18mm lang. So susunod na project natin ay 18mm. Nagre-range pa rin siya ng 200 pesos. So dito ko na siya kinabit para mas maganda. Okay. So yung ibang details nito, meron din tong acoustic foam sa loob. Wala pa tong dividing network pero may share ako dividing network. Titingnan lang natin yung output, maganda ba o hindi. Kung may dividing network, yun ang susunod nating magiging project. And papakita ko sa inyo pag naikabit na namin yung dividing network, may sound check tayo nun. Gagawin ko na rin yung video ng bawat sukat nito. So for now, ibigay ko muna sa inyo yung sukat nito. So dito sa may part na to, yung haba niya from dito, yan, so halos nasa 55.5 cm. Okay, so 55.5 labas po yun, ha. So ibig sabihin, ang gamit ko palang plywood dito 3/4. So 3/4 na Plytanium premium, napakaganda nun. So 55.5. And then ang lapad naman niya ay 35.5 naman siya. Okay, so tingnan natin yung horn. Sinabi ko kanina ay halos 33 cm pala to. Kala ko 30 cm. So 33 cm pala to, no? And then ito naman halos nasa 19.5 cm. Okay, so tingnan natin dito sa haba. Pag ganyan niya, haba 40 cm, mga kamusta. So yun yung sukat niya. So yun yung haba mula dito sa front hanggang dito sa likod niya. And then yung pinakalikod, ayan, 29 cm. So yan po yung sukat natin para sa ganitong uri ng yung ating line array. So sa mga ibang details pa, abangan nyo na lang, mga kamusta, no? At para ma-share ko rin sa inyo yung lahat ng mga details na meron dito sa may line array natin. Para sa mga gusto mag-DIY, ayos na ayos po yan. So single line array or ESL 12 made by Dialan Pro Audio, Dialan Builders. Combination yan, no? Kaya nagtataka yung iba bakit daw nakakagawa si Dialan Pro Audio. Kami din po ay builder kasi. Okay? So magandang araw sa inyo lahat, mga kamusta, no? So abangan nyo rin po yung WS Turbo natin part 2. Maraming salamat and shoutout pala sa mga followers ko sa aking FB page at saka sa mga subscriber natin dito sa YouTube channel. Subscribe na rin din sa aking isang YouTube channel, Dialan Builders. Have a nice day. God bless.